All right. So tonight we're just gonna talk about joy. Hindi natin pag-uusapan yung joy na dishwashing liquid, ah. O si Joy Belmonte. No? We're gonna talk about the joy that we have on the inside of us. Yung dishwashing liquid na dito, joy Oh. din pa. Pero okay din yun kasi pang alisebo yun. Konting patak lang, sangkatutak, di ba? But what we're gonna talk about tonight is about the joy of the Lord. So, I don't know who this message, kung para kanina tong message na to, maybe for all of us, sometimes kasi, alam ko naman na lahat tayo dito is already identified in Jesus Christ, alam na natin yung identity natin sa Kanya, but sometimes, somehow, may mga time pa rin na bigla natin nalilimutan, if not us, maybe we have someone na kakilala natin na somehow nandun pa sa sitwasyon na ganun, or somehow nahihirapan mag-renew. So, this is a great time for us to be renewed again, once again, in the spirit of our minds and in the spirit of our hearts na, alam mo yun, na mapaalala sa bawat isa sa atin that we have joy. Kailan kasi medyo minsan madalas natin nalilimutan ito na, that the joy of the Lord is already on the inside of us. It's even a fruit of the Spirit. Kaya kung si Holy Spirit nandiyan na naninirahan sa iyo at nandiyan ng banal na Espiritu, hindi ka na pwedeng mawalan ng joy. Actually, minsan it's just a lie that the enemy injects in our minds na wala kang joy. Kasi pag naisip, kasi alam kasi ng kalaban na kapag nawala ang joy mo, wala kang lakas because the joy of the Lord is our strength. So ang gagawin niya, nanakawin niya yan, pipilitin niyang mawala sa isip mo yan na meron ka niyan, nang sa ganun mawala ka ng lakas at umayaw ka at ayaw mo ng, na hindi ka magtuloy sa iyong lakad sa Panginoon. Hanggang ngayon, alam niyo mga kapatid, marami pa rin mga Kristiyano na ginawang bisyo malungkot. May mga ibang Kristiyano, I'm not talking about us because I do believe that everyone who attends here knows our identity in Christ na hindi tayo pwede mangyari. Minsan lang siguro, like say 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, I'm sure nare-renew na kagad yung isip ninyo. Siguro at the most, 1 hour. Sagad na yun, para biglang mare-renew nyo naman yung isip ninyo. Teka muna, ba't ako nalulungkot? Kaya sad to say, sad reality, and somehow, most Christians, ganun pa rin na nangyayari na iniisip nila na pag malungkot sila, mas lumalapit ang Panginoon sa kanila. Well, totoo naman yun, pero ang Panginoon, hindi kailangan malungkot ka bago siya lumapit kasi nandiyan siya sa iyo. Nakuha nyo? And yung iba nga, actually, mas gusto na nung parang nandun na lang sa lugmok na posisyon, hindi ko naman minamalit yung mga dinadaanan nila, pero we need to remind them, and we need to be reminded na ang Panginoon nandito sa atin nasa atin Hindi naman we're not sympathizing dun sa mga Kristiyanong nasa ganyan sitwasyon, pero kailangan kasi, maipaalala natin sa kanila. Minsan nga, makikita mo, daig pa sila ng unbeliever. Yung mga unbeliever, parang ang saya-saya nila. Yung nga lang, magkaiba naman yung saya dun sa ligaya. Yung malaking pagkakaiba yun. Kasi yung ligaya, which is joy, nandun sa loob mo yun Kasi pag believer ka, you have to know who God is. And ang pag-ibig ng Panginoon, alam nyo, pagka alam nyo na mahal tayo ng Panginoon, talagang hindi tayo malulungkot. So, I want to start with this verse, Nehemiah 8 verse 10 in the New Living Translation. It says here, and Nehemiah continued, "Go and celebrate with a feast of rich foods and sweet drinks, and share gifts of food with people who have nothing prepared. This is a sacred day before our Lord. Don't be dejected and sad, for the joy of the Lord is your strength." This is even the Old Covenant, and says, Prophet Nehemiah says, the joy of the Lord is our strength. Ito yung mga panahon, just to wrap it, just to give you a summary, ito yung panahon ng mga children of Israel returned to Jerusalem, galing sa exile. And then nung binabasa nila yung law, nalulungkot sila for one reason na napapansin nila na yung mga kilos nila or yung mga ginagawa nila, their actions is not parang hindi na siya naka-align dun sa sinasabi ng law. Parang ba't ganun? Yung sinasabi ng law ganito, bakit ganito na yung ginagawa natin? So ganito yung ginagawa ng children of Israel. So sabi ni Nehemiah, together with Ezra and the Levites, actually, ito yung sinabi din sa verse ito, that the joy of the Lord is your strength. It's our strength. You see what the enemy does to us? Sabi ko nga, ang ginagawa ng kalaban kasi, alam kasi niya alam ng kalaban na pag nawala yung joy mo, actually hindi naman talaga nawawala yan, pero pag nakalimutan mo na may joy ka, nakalimutan mo na yung joy na dyan sa'yo, nawawalan ka ng lakas. Alam mo yung parang nangihina ka na, parang ayoko na. Parang nakakapagod naman, parang lagi na lang ganito.
Gustong-gusto ng kaaway yan. Kasi alam niya, pag napunta ka dyan sa moment na yan, napunta yung, when you get to a place where you think that you have no more joy, ang susunod dyan, quit na eh. Ang susunod, ayoko na, kalokohan tong ginagawa natin. Yan ang gagawin ng kalaban, pupuntirihin niya yan. Nakalimutan mo na may joy ka. Pag yan ang nakalimutan mo, automatic strength mo laglag din eh. Pagod ka na, nanghihina ka na, wala ka ng lakas. And from there, dun siya nakakaisa to start to devour us ng dahan-dahan. And, you know, the lion searches for someone to devour. Alam mo yun, hindi naman lahat kaya niya pero nalalaman niya kung sino yung kaya niya. Alam mo yun, huwag dapat natin ipakita na kayang-kaya niya tayo. Amen, dahil talo na siya. And actually, minsan dahil wala na nga tayong lakas lumaban, sasagarin ka na niya. At pag nasagad ka niya dyan, that's the time that Christians quit. They stop believing God. So, gusto kong umpisahan nito na, sabi ko nga kanina, iba yung ligaya, iba yung saya. Yung ligaya, which is joy, is nandun yung galak. Baga sa Tagalog din galak, nasa loob natin yan. Diba? Yung difference kasi ng joy at saka ng happiness is malaki pagkakaiba niyan. Sabi ko nga, iba yung kagalakan, iba yung kaligayahan. Yung galak kasi, sabi ko nga, yung ligaya, nasa loob natin yan. Iba naman yung kasiyahan. Kasiyahan, nakadepende yan dun sa mga nakikita mo. Kasi happiness, the definition of happiness, it's based on what is going on around you. While joy, this is based on what God has done or what Jesus has done, what had done, or doing inside of you. Nakuha niyo ako? Yung joy kasi nasa loob natin eh. So, ibig sabihin yung joy nakabase sa relasyon natin sa Panginoon. It is based upon our relationship with God, our relationship with the Holy Spirit, with Jesus. Eh, yung kasiyahan naman, yung happiness, ito yung, pag sinabi mong happiness, happy, yung kanta, pag, may mga good tune, may mga masasayang paligid, diyan ka, nadadala ka diyan. Ito yung good feeling, kumbaga sa emotion, di ba? It's a good feeling. And I'm not saying that there's something wrong about being happy. It's good to be happy, of course, di ba? Sino naman ayaw ng masaya, di ba? Ang problema lang dito kasi, kapag happiness, nakabase ka lang doon sa nakikita mo. Or it's just based upon circumstances or situations or anything that is happening in the natural na nasa harap mo. Which is why sabi ko nga, sa akin na lang, before my life, actually ako, ang buhay ko nung araw, kung titignan mo in the natural, kung titignan mo lang sa sense ng mundo, may masaya. Kasi talagang everybody happy ang buhay ko noon. Everybody happy, lahat ng kasama ko. I had money, I had everything. Halos, may mga alalay pa ako ng mga panahon na yun. Ibig sabihin masaya, sa paningin ng tao, sa mga paningin ng tao, mukhang masaya. But then, ito nga yung sinasabi namin lagi, that you have this void in your heart, na sabi mo na parang ba't ganon? Everybody envies you, na sinasabi nila, wow, napakaswerte mong tao, ito, ganyan. Nasa iyo na lahat, ano pang hinahanap mo. Pero meron ding void dito sa puso mo na parang kulang, na parang, na paulit-ulit na lang, umaga, tanghali, gabi, na labas-labas, punta ka sa doing this, doing that, you had businesses and everything, pero parang may kulang palagi, kaya nga paikot-ikot ang buhay. And then, only then, na-realize ko kung ano yon was when I received Jesus Christ, when I surrendered my life to Him. And that's when that void was, nawala yung void na yon. So yung void pala na yon, si Jesus pala yon, at magugulat ka, si Jesus pala yung joy mo. So ibig sabihin ngayon, hindi na nakadepende, kasi yung joy kasi hindi na nakadepende doon sa nakikita mo, sa sitwasyon mo. Yung joy nandyan lang sa'yo yan. So kahit ano pang sama ng sitwasyon minsan, masaya ka pa rin. Kumbaga, lumalabas kasi yung kasiyahan mo galing sa loob. It's not coming from the outside in, but it's coming from inside out. Nakuha niyo ako? So, ibig sabihin, sabi nga, pag happy ka, wala. Pag nakikita mo lang, okay. Pero paano pag may problema na? Pag may hindi na magandang mga nangyayari, puro negative na, hindi ka na happy. Nakuha niyo ako? Now, joy, sabi ko nga, yung ligaya, o yung galak, o si Jesus na nasa loob mo, on the other hand, like I said earlier, is not based on circumstances. Nakabase ito on who Jesus is, rather on who we are or what we are facing. Nakuha niyo ako? So tonight, gusto kong yun na ipaalala natin sa bawat isa sa atin. And right now, sa inyo, lahat dito na nakikinig ngayong gabing ito, you have joy. So, don't frown. Bawas-bawasan mo na yung, minsan siguro, baka meron sa inyo dito, minsan natutulala. Alam ko namang masaya naman kayo, alam ko namang nandiyan si Jesus sa inyo, pero minsan natutulala kayo, babalik kayo sa nakaraan, titingin kayo sa bukas, na paano na yung bukas? Ganito yung dati, paano na yung bukas? Minsan nagaganyan kayo So gusto kong ipaalala sa inyo na you have the joy. So be happy.
Be joyful, rejoice. Amen? Kasi yung happiness, kapag nakakalimutan mo na may joy ka, yung happiness nakabase lang sa sitwasyon. So, roller coaster to. Tayo dapat constant eh. Kasi nag-endure tayo because of the patience that we have also inside of us, na fruit din. Kasi the thing about joy, ito nakadepende kung sino si Jesus sa buhay mo. Nakuha niyo ako? Kaya the more nakilala mo si Jesus, the more na enjoy mo, nag-uumapaw. And if we truly know Him and not just about Him, itong joy na ito, I'm telling you, hindi magbabago ito. It's going to be steady, consistently and constantly the same. It's not even fluctuating because it's already deposited in our spirit. Nakuha niyo ako? Nandun siya. Hindi siya patay-sindi. Nagmumukha lang patay-sindi kapag hindi ka nakatingin doon at hindi ka lumalakad according to the spirit. Nasa sa'yo na lang yan kung lalakaran mo. If you walk in the spirit, if you walk in the flesh, then you might experience sadness and hurt and down, ganyan. Maaaring mo ano yan. Pero kung nasa spirit ka, yung joy mo nag-uumapaw. Because against there's no law. Punong-puno yan. So sinasabi ko dito, in the midst of trial, in the midst of tribulation, and even when there are bad things that are happening, we are should be able to walk in joy. Nako nyo? I hope you're getting this. Bakit kamo? Maliban kasi sa nasa spirit natin yan. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Di siya nagbabago. Sa kanya nakabase ang joy natin. So di rin dapat nagbabago yon. Amen? Let's go to the next verse, Habakkuk 3, verse 17 to 18. Though the fig tree may not blossom. Ito, nakakalungkot ito. Kung titignan mo, ano yung sitwasyon dito. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food. Sipin mo yun? Though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. If you read the whole book of Habakkuk, alam nyo, ito yung frustration nito ni Habakkuk. Sobrang bigat na kasi na nakikita niya na ang nakikita niya kasi rito na sa sitwasyon na ito, sa panahon na ito, yung masasama pa yung nagpo-prosper. Yung sino ba hindi God's people, sila nagpo-prosper at minsan yung hindi pa God's people, yung nakakaargabyado sa God's people, yun yung nakikita niya. Nakuha nyo, patuloy pa silang nahihirapan. But at the same time na nangyari yan, tandaan niyo, may pangako din yung Panginoon sa kanya. Aayos sila. They will receive their breakthrough. Makakalaya sila ulit. Aahon sila ulit. Kaya nga actually, nagawa ito. It's a piece of a song. It's a piece of a hymn. Itong line na binasa natin, mga verse na binasa natin. Ngayon first time. And here you see, puro problema, harap likod. Kumbaga, ang daming hindi nangyayari na maayos. And I don't know, some of us may be experiencing this. Maaaring may problema kayo sa negosyo, I don't know, or sa trabaho, or sa relationship ninyo, or sa asawa nyo, or sa anak ninyo, na pag okay sa trabaho, pag uwi mong bahay, may problema pala, hindi naman sa bahay mo, sa ibang bahay ng kamag-anak mo, na ganito, and somehow sa inyo umaasa sa ganito, sa inyo umaasa sa ganito, na ang hirap hindian, may mga ganyang mga pagbagay na mga nangyayari sa inyo. You know what? Kahit ano pa yan, di dapat tayo magpapapekto dyan. Bakit kamo? Si Habakkuk nga kinaya eh. Remember? He's a prophet. And remember, we have now the mind of Christ. Amen? And we have Jesus on the inside of us. Siya nga hindi nawalan ng joy eh. Bakit? Bakit di siya nawalan ng joy? May pangako ang Panginoon sa kanya. Verse 18, it says, "Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation." So no matter what is going on around you, kahit puro negative pa yan, at the moment na nakaset na sa will natin, sa isip natin, na dapat lalakad ka sa spirit, you have joy. And I am joy. Hindi mo lang basta nasa iyo yung joy. Joy ka. Yung nga lagi kong sinasabi, joy ka. Amen? Paano niya nga ba nagawa yun? He looked to the promise. He looked to the joy that was set before him. A promise that is coming to pass. Amen? Si Jesus, anong ginawa niya? Remember, si Jesus, anong ginawa niya to endure the cross? He looked to the joy that was set before him. Ano ba yung joy na yun? It's us, tayo, na ngayong nanampalataya sa Kanya, na ngayong tumanggap sa Kanya, na ngayong lumalakad doon sa buhay na walang hanggan na pinagbayaran niya. Ito yung tinignan niya, kaya niya nakayanan yun kasi tumingin siya doon. Doon siya tumingin sa mangyayari pagkatapos yung gawin yun. At tayo yung bunga nun. Nakuha niyo ako? So ikaw, anong yung gagawin mo? Look to the joy that is set before you. Because joy is already on the inside of you. So anong gagawin mo? Okay, joy yun nasa loob ko, and then I'm gonna look to the joy that is set before me. Ano yun? Yung promise ng Panginoon sa buhay ko. Whether that is restoration, promotion, o kung ano pa man yan na pangako ng Panginoon sa inyo. We each have may mga kanya-kanya tayong pangako, may kanya-kanyang pangako ang Panginoon para sa atin. You know, you have a relationship with the Holy Spirit and with God. Alam niyo yan. Alam niyo kung anong pangako sa inyo. Panghawakan niyo, yun ang tingnan niyo.
even before it happens, you have to believe that it's yours. Nakuha niyo ako? You have to see yourself where God wants you to be. Kasi kung hanggang ngayon, hindi mo pa nakikita kung saan ka gustong dalhin ng Panginoon, paano kung makarating yan? Amen? Kaya nga habang nakikita mo kung nasaan ka papunta, mas napaghahandaan mo. Amen? May mga pagsubok man na dumaan, mas lumalakas ka dyan. May mga dumating mga hindi magaganda, natututo ka dyan. Amen? Yung joy sa loob mo. Yung joy sa hinaharap, hindi tigan mo. Amen? Whatever your situation is, you have all the reason to rejoice. Tingnan nyo to, Psalms 118 verse 24. Palagi natin kinukote ito, palagi din natin sinasama sa mga kanta ito. Sabi dito, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. First and foremost, ang tinutukoy dito ni David is the day of salvation. What is that? Of course, the cross. Kung saan nilagay ng Panginoon ang kasalanan ng mundo kay Jesus Christ. Guys, ito yung nakaraan ha. This was before Jesus. Remember, kaya na sinabi, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. All the more us, kasi tapos na yung cross. Nangyari na to. God took your sins and put it on Jesus. Jesus died with your sins and He rose again for you so that any who receives Him have eternal life. You and me, lahat tayo nandito. Ang buhay na walang hanggan nasa atin. And ang will ng Panginoon, malakaran natin yon nung tinanggap natin siya. Knowing lang this, whatever situation is right now, you have this, rejoice. As you hold on to this verse, sa paggising mo pa lang sa umaga, you declare this. You know, you declare this. This is the day the Lord has made. Pagising mo pa lang sa umaga, this is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Kung may dumating mang pagsubok, somehow in the middle of the day, may hindi maganda. This is the day the Lord has made. It's not the Lord, hindi si God ang naggawa nung kung anumang problema o kung anumang pagsubok ang hinaharap mo. But this is the day the Lord has made that I will rejoice. Why? Because He made me more than conqueror. Nakuha niyo ako? Binigyan niya ako ng espiritu ng Panginoon. The same Spirit of God that raised Jesus Christ from the dead is the same Spirit that we have on the inside of us. So we can rejoice. Amen? Yung pagkatipong di mo pa alam nangyayari sa buong araw, pero kung ito ang nasa puso at isip mo, nakaset na sa puso mo, ganito, na okay, Jesus is in me, Christ is in me, it's deposited in me, nandito ang Panginoon, I will rejoice and be glad in it. This is the day. I-rejoice mo yan, mag-rejoice ka. So every time naisip mo na parang tagal naman, no, this is the day the Lord has made. Walang pwedeng gawin ng kalaban sa akin today because the Lord has made this and I will rejoice. Whatever the enemy meant for evil, He can always turn it for good. Amen? Ito mga declaration, God has His hand on this day. You know, and He's watching over me. Wala siyang hindi alam. So ito, alam niya na ito. So ibig sabihin, may sagot siya dito. Nakuha niyo ako? At kung ano mang meron sa araw na yon, kung meron man, bago pa man may tangkaing gawin ng kalaban, bibigyan niya tayo ng way out. Amen? Pagising mo pa lang, nakaset na sa'yo dapat yan, this is the Lord's day, I will rejoice today. Amen? Hindi mo pa alam mangyayari sa tanghali o sa umaga o sa tanghali, wala akong pakialam sa gagawin ng kaaway, you know, talo na siya, I will rejoice today. Sa gabi, I will rejoice. Sa umaga, I will rejoice. Sa madaling araw, magising ka, I will rejoice. Amen? Paano kung biglang may bad news sa opisina? I will rejoice. Paano kung may bad report? I will rejoice. Sinasabi natin, this is how we renew our mind. Diba? So, siguro, some of you may think, parang ang dali parang daling sabihin yun. Hindi naman ganito yung, ito, iba yung sa akin diba? Well, sabihin na natin, we also need, lahat naman tayo, we need to mature in this as we renew our mind in the Word. But eventually, you'll get there. Basta tuloy-tuloy lang. Nakuha niyo ako? Tuloy-tuloy lang. Tingin lang tayo kay Jesus. Tingin lang tayo sa joy that's set before us. Philippians 4:4. Let's go to the next verse. It says here, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Dalawang beses binanggit ni Paul dito yung salitang rejoice. Pag di ka pa naman ba mag-rejoice dyan, ewan ko na lang. Amen? Hindi pa dalawang beses sinabi diyan And when he wrote this, tandaan si Paul was very inspired with the Holy Spirit. Binabasa niya nung sinusulat niya ito. And somehow, while binasa natin ngayon, this is also God saying to us, anak, rejoice. Anak, rejoice. Anak, rejoice. Magtipong ka. Magalak ka. Kasi kasama mo ako. Hindi sasabihin ni God sa atin ito kung alam niyang hindi pwede. Alam niya kasing pwede at kaya. So, lakaran natin.
And kung tutusin, we all know that this is a command from God, that we are to rejoice in the Lord always. We can do this. When you say always, always. Not once a day, or once a week, or twice a week. Always. We can do this kasi yung joy nasa loob na natin. Diba? Kung hindi ka born again, hindi ka tinanggap ng gym, maintindihan ko pa, at hindi renewed ang mind mo, maaari, hindi mo kayanin to. But if you acknowledge what you already have in the Spirit, this is possible. Walang posible sa Panginoon kung ang Panginoon nandiyan sa'yo. Tandaan natin si Paul, when he wrote this, nasa kulungan pa siya. Habang sinusulat niya ito. Isipin mo, how can a man in jail say these things? Or write these things? So talagang galak, puno ng galak. Naalala ko, when I used to visit the Pasig City Jail, natuwa ako doon sa mga binibisita ko roon na disciple namin nung araw doon. Sila tong nakakulong, sila pa naghahanda. Pag dumadating ako, may pagkain na nakahanda, nag-aambag-ambag sila doon kasi sa kubol na yun, yung pinupuntahan ko kasi, not like yung mga pinupuntahan namin nasa labas ka. Before kasi I used to go inside. May mga kanya-kanya silang kubol. So may mga tindahan din sila doon. So nag-iipon-ipon sila doon. Tuwing may dalaw kasi sila sa mga preso kasi, pag may dalaw sila, magkakapera sila. At yung pera naman na yun, pwede nilang inuhulog din doon sa mayor. Meron silang kanya-kanya mga programa doon. And then may mga pagkain din sila doon. Sila nag-aambag-ambag, may magluluto, ganito. Minsan, ang sarap ng mga pagkain nila doon. May hot silog, long silog, mga ganon. Pag dumaan sila pa nagpe-prepare, minsan 6 kami or 5 kami darating. Masaya sila. Galak na galak sila. Kitang-kita yung galak sa kanilang mga puso. Yun kasi yung pag natanggap mo ng Panginoon, kahit nasa loob ka ng kulungan, galak na galak ka. Parang naalala ko, same thing, nagbi-mission kami sa Nueva Ecija. Pag mga harvest ng mga yun, nakakatuwa. Even though, syempre, mga buhay nila gano'n, but sila, nagtatanim sila eh. Pag may harvest sila, pakwan, o kung ano man yung harvest, dala-dala nila, parang naalala ko tuloy, syempre, di ba, nagtatide ka, no? But sa kanila, they're cheerful givers. Hindi sila yung kailangan magbigay ka pa. Hindi, basta nagugulat na lang kami, oy, o pag-ati-atihan natin to. Minsan may papaya, kalimutan ko na yung ibang, nila minsan pagka may harvest. So that is, bakit nila nagagawa yun? Because of the joy that is in their hearts, which is Jesus Christ. At same thing ito na nangyayari kay Paul, na kahit nakakulong siya, na isusulat niya ito na kung ako nga nakakulong, nagagawa ko ito, bakit si Jesus kasi nasa akin? Amen? So, isipin na lang natin yung dinaanan ni Paul, siguro naman hindi pa mas lalala pa kay Paul yung problema natin ngayon. Amen? So, we can rejoice. Joy is something that we already have, and rejoicing is something that we do because of what we have. Amen? Isang pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Alam natin kasama natin siya. Iyan pa lang makakapag-rejoice ka na. Actually, hindi nga lang kasama. He is in us. Palagi itong nasa kasama natin siya. Hold on. Wait lang. Hold on. Ayun. Yeah. Hold on. Yung kasama natin siya eh. So kung alam natin na palagi siyang nasa atin, mag-rejoice ka na dyan eh. Isipin nyo to God the maker of the universe, nanirahan sa atin. Yun lang thought na ito, pag maisa puso mo ito, mag-rejoice ka eh. Kasi alam mo na kahit ano pang mangyari, Christ is in me. Christ is in you. Amen? I am joy. The joy of the Lord is my strength. The joy is in me. I rejoice. Amen? Tignan nyo pag halimbawa kasama nyo sino mang ina-idol nyo or sino mang mahalaga o importante o presidente o sino mang mahalaga sa inyo, di ba nakapag-rejoice ka kasi VIP yung kasama mo eh. Yung pang Diyos na hindi mo lang kasama na nirahan sa'yo. So ibig sabihin lahat ng meron siya nasa iyo din. Kaya nga every time that you worship the Lord, every time that we praise God at nakatingin tayo sa Kanya, knowing that we are sons and daughters of God, what now we know, it's reminding us na kung ano man yung sa Kanya, sa atin na rin. Nakuha nyo? God who continues to love me, guide me, patuloy na nagbibigay ng biyaya sa akin. Wisdom sa bawat sandali ay naririto, kasama ko siya, naninirahan sa akin. So yun na lagi nating i-remind sa ating mga sarili. And this will cause us to rejoice. Amen?
Pag ito nasa isip natin, nare-renew tayo dito, we can always rejoice. So pag may darating na problema or negative situation, instead mag-focus tayo dyan, pwede tayo laging ibaling ang focus natin kay God na nasa loob natin. Pipili ka lang naman eh. Itong problema o si God? Siyempre si God. Rejoice. Now, hindi ibig sabihin nito, okay, happy na lang ako pag papito-pito ka na lang. Siyempre, we're in this world eh. There's tribulation, di ba? But ang importante, maalala natin na ang Panginoon nasa atin. He'll always give us a way out. He guides you. Kaya tayo nakakapag-rejoice. Kaya John 16 verse 33, next verse, it says here, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Sa Passion, be courageous yan, because I have conquered the world. Kaya nga we are more than conquerors dahil na-conquer na ni Jesus. Walang pwedeng mag-justify ng pagkatalo mo kung kay Jesus ka. Kung hindi ka pwedeng matalo. We're already winners eh. So hindi ka pwedeng matalo. Amen? Hindi ka pwedeng matalo kasi panalo ka. You look at every situation a win. Amen? Palagi kang panalo. Amen? But Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So hindi tayo pwedeng patalo. Panalo tayo. Meron mang gawin ng marami mang gawin ng kalaban, meron man siyang mga tangka na para inisin tayo, o para asarin tayo, o para isipin natin sa mga sarili natin na talo tayo, ipaalala lang natin palagi. The joy of the Lord is my strength. Andito ang Panginoon sa akin, hindi niya ako pababayaan. Amen? Kahit ganong kasama man yan, o may ginawang hindi maganda yung mahal mo sa buhay, o kung sino man, o kaibigan mo, o office mate mo, God's gonna work it together for me. Amen? 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18, it says here, rejoice always. Kita mo, dami, rejoice. Again, always na naman. Pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So nakita nyo, isa sa kalooban ng Panginoon para sa bawat isa sa atin is give thanks. Bakit ka nag-give thanks? Kasi alam mo, tinanggap mo na lahat. Even before you have it in your hands, even before you see it in your eyes, alam mong sa'yo. Give thanks. Lord, thank you. Rejoice always. Pray without ceasing means believe without ceasing. Patuloy mo paniwalaan sinabi ng Panginoon until mag-manifest. And in everything, give thanks. Ito ang kalooban ng Panginoon. Hindi ka magpapasalamat sa lahat ng bagay tulad ng masasamang bagay. Lagi ko sinasabi ito. Di galing sa Diyos sa masasama. Amen? Ang sinasabi lang is we need to thank Jesus on what He can do sa masasamang nangyayari dahil kaya niyang baliktarin lahat yan. So magte-thank you ka lang. Lord, thank you. Kasi alam kong ginawa mo na ng parang to. Lord, thank you. Alam kong kung ano man yung kailangan kong gawin dito, binibigay mo na sa akin yung magiging desisyon ko. At alam kong naka-agapay ka sa bawat desisyon na gagawin ko. Amen? Pag yan lang nalaman mo at yan ang sinasabi mo, yan ang nasa puso mo na lumalabas sa mga bibig mo, you can rejoice and you will rejoice. Always. Siguro James, chapter 1, verse 2, it says here, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. So sabi nga dito, pag titignan mo, sino ba naman ang magka-count it joy? Paano mo gagawin yun? May test nga, may trials nga. Kung carnal ka, medyo malabo talaga to. How? Paano yun? Binabanatan ka na tapos count it joy? Diba? How can you count it joy pagka may problema? How can you count it joy pagka nawalan ka ng trabaho, pag may bad report ng doktor? How can you count it joy pag yung anak mo ganito, yung asawa mo ganito, o yung office mate mo ganito, o sino man, di ba? Paano? Katulad ng sabi ko kanina, paano? By knowing who Jesus is and what He can do with your life and what He has already done and given you. And that's the Holy Spirit that is on the inside of you. Amen? Ano ba? Look to the joy inside and before you. He conquered the world, and so will you. Then you can count it joy. It says in verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience. Sa Passion, alam nyo, nakalagay sa Passion Translation, when faith is tested, it stirs up the power when you endure within you to endure all things. Amen. So count it joy pag may trial. Ano ba ginagawa ng trial? Di sinusubukan faith natin, tinetesting. Ano daw nagagawa ng pagsubok? It produces what? Patience. So ano ba yung patience? I always mention this. Di ba sabi ko nga, patience, this is what makes our faith to be constant. It's being consistently and constantly the same. Hindi pa bago-bago. Steadfast ito. Kaya endurance. So parang yung pagsubok na dumarating sa buhay mo, yung trials na naging exercise na lang, binanatang may 10 pounds na trial ngayon, next time 20 pounds, kaya mo na yan. At natututo ka sa mga bagay na yan. Amen? Eventually, habang nagtutuloy-tuloy yan, alam mo yun, naintindihan mo na.
At sa mga pagsubok na ganyan, indahin mo man ngayon yan, tayo ka lang, di ka ayaw, pagtira ulit yan, dumating ulit yan, tayuan mo pa din, anong sinabi ng word. Tignan mo, kahit ano pa ibanat sa'yo niyan, sa susunod, di mo na iindahin yan kasi mas tiwala ka na talaga sa sinabi ng salita sa'yo. Nakuha niyo ako, knowing this, you can count it joy. Amen. In verse 4 it says, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If you let patience work, mga kapatid, yung hindi ka nagbabago, consistent faith mo, so we may be complete, perfect, and lacking nothing. But you know what, guys, this year alone, and not just year alone, every year, that's just lalo na last year alone lang, daming pagsubok. You know, personally, sa buhay ko, you know, I tell you, hindi rin talaga biro. Kung medyo malabnaw-labnaw ka, talagang bibitaw ka eh. You know, mapapagod ka. Sometimes may mga bagay na akala mo okay na, akala mo ganito, hindi magugulat ka, oh, ito pa pala, may ganito na naman. Ang dami dinanas ko. Even before I was born again, dami na. So pag sama-samahin mo lahat yan, ibang klase yung, sabi ko nga, yung mga nangyari even before I met Jesus and the day that I met Jesus and habang ngayon, mas matindi ang kaaway talaga. So pero ang maganda rito, paano ko ba nakakount it joy? Paano ko nangyari? Anong ginagawa nito sa akin? It's producing patience eh. At mas naiintindihan ko day by day yung perfect will of God for my life. Kung bakit nangyari ito. Bakit nangyayari ito? Na ipapaliwanag niya sa akin ng husto. Amen? It may be a consequence or a mistake. Lahat natututunan natin. Ang pinaka maganda dito, kaya nakakount it joy natin. Why? Because we come out stronger eh. We come out wiser. We come out better. So kanina sabi ko, count it all joy when you experience various trials. Di ba? Bakit? Kasi nga, these trials, these tribulations will produce what? Endurance, patience. So that we will be complete and lacking nothing. We always come out stronger. And then sabi kanina naman, rejoice always. Bakit? Kasi nga, knowing that God is on the inside of us, we can rejoice. Nasa loob natin naninirahan ng Panginoon. So if He is for me, now who can be against me? Eh, nasa akin siya. So kahit sang anggulo mo tignan, kapatid, panalo ka. Hindi ka pa ba magre-rejoice? Rejoice! Amen? Kulang na lang, may kasamang banda pa, rejoice! Diba? Rejoice! Anong kantang rejoice? Kaya tayo nakakapag-rejoice not only because we are joy, but also because we have every reason to rejoice. Basahin mo na lang yung Bible, every promises of God. Lahat ng rason para magsaya ka, para lumigaya ka, para magalak ka, nandyan. Amen? Alam mo may lakas ka to endure trials. It says in 1 Corinthians 10 verse 13, let me read this. The temptations in your life are no different from what others experience. Sa Tagalog ito, yung mga pagsubok sa buhay ninyo, hindi sinasabi dito na hindi kaiba sa dinadanas ng iba. Diba? Kaya sasabihin ng ibang tao, bakit ako lang Lord? Hindi. Meron rin ibang dumadanas niyan. Hindi mo lang alam all over the world. Hindi ka nag-iisa. Ang maganda rin ito sinabi ng Panginoon, and God is faithful. Amen. And God is faithful. Yun ang importante. That He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Hindi niya hayaan na mabigyan ka ng kung ano man dumating na yan na problema na hindi ka niya hayaan na, ibig sabihin, hindi ka niya pinababayaan. May dumating man yan, agad-agad nagbibigay siya kagad ng sagot sa iyo kung paano mo lalampasan yan at ng lakas paano mo lalampasan yan. Actually, yung lakas na ibigay niya na sa iyo. Ano ba yung lakas natin? Tulad ng, ano ba yung topic natin tonight? It's joy. Nakuha niyo ako? So yung mga pagsubok na yan, nandito sa mundo yan, darating yan, pero alam niya, equipped ka na kasi may joy ka. So may lakas ka na para malampasan yan. And at the same time, binibigay niya rin sa iyo yung karunungan niya kung paano maging susunod na hakbang mo para malagpasan yan. Amen? Kung si Paul nga di ba? Kung si Paul, di ba? Dami ng mga problema niya. Ano sinabi ng Panginoon? Anak, my grace is sufficient. Use it. Same din sa mga trials mo. Kung may trials ka ngayon, sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, my grace is sufficient. Sufficient. Use it. Problema kasi sa atin minsan, mas nag-focus tayo sa flesh. Doon sa tribulation, doon sa problema, kaysa sa Panginoon na siyang nagbigay ng grace and faith sa atin para ma-overcome natin yung mga yan. He's gonna give you the wisdom and the strength so you can endure. He's already given us the strength. Why? Kasi yung strength nagagaling sa joy. And the joy is already in you. Amen? So, paano tayo mag-endure? Look into Him, the author and finisher of our faith. This will cause us to rejoice. Amen? Magugulat ka, ang lakas-lakas mo. Amen? After that, ano man yung pagsubok na, you'll come out stronger, wiser, and better.
So gusto ko makita nyo dito tonight, mga kapatid, is yung sinashare ko sa inyo ngayon, yung power na nagagawa ng joy. Gusto ko i-remind sa inyo sa bawat isa sa atin, we have that joy. And every time you look in your spirit, every time you look to Jesus, every time you go back to the Word, napapangiti ka eh. Alam nyo yan? If you just look back, kahit sabi ko nga, kung mag-look back ka doon sa mga tagumpay ng Panginoon sa buhay mo, ito pala mapapangiti ka na eh. Amen? Sa mga pangako niya na natupad sa buhay mo. Pag joyful ka, rejoicing in the Lord, dahil alam mo nandiyan siya, you know what He does to you and what He continues to do in you, itong joy na ito, hindi mo ito kung saan pa kailangan kunin. Bakit? Kasi alam mo nasa na. It's a fruit. And when you say fruit, it's a product of the Holy Spirit and not your effort. Hindi ka nagpapaka-joy. Yun nga sabi ko sa inyo kanina, joy ka. Let me read that in Galatians 5. Next verse, it says here, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Against such, there is no law. Ibig sabihin, walang limit. Walang batas pagdating dyan. Ibig sabihin, walang limitation. Kasi na walang limitation, hindi pwedeng yung love, kung kilometers per hour ang love, hindi pwedeng 100 love kilometers per hour lang. Kunukuha nyo ako, sagad-sagad dyan. I-floor mo. Kumbaga, if when I say floor it, apakan mo yung silinyador, sagarin mo. Pag may nanghingi, ibigay mo kasi hindi ka naubusan yan. Itong mga ito, hindi natin bunga ito. Bunga ng spirit ito sa atin. So lumalabas ito. Basta't lumalakad ka sa spirit. It's already been given to us. Same with grace, same as faith. Binigay ito sa atin ng Holy Spirit yan. At ito ang bunga niya. So ibig sabihin, tayo na yan. Mga kapatid, lakaran natin ito. Lahat ng joy that you will ever need has been deposited in your spirit. Simula nang tinanggap mo si Jesus Christ. Amen? So pagka, Lord, I need joy, you have it. Sabi ng Panginoon yan. Sabi mo, di ba napakabuti ng Panginoon? Knowing all this, grace binigay niya, faith binigay niya, Holy Spirit binigay niya. Saan ka pa pupunta? Hindi pa dyan? Sa grace pa nga lang, mapaparejoice ka na eh. Yung faith binigay niya pa, Holy Spirit binigay. Mukha niyo ako? Yan pa lang, malakas ka na. Yan pang malaman mo na may joy ka all along, andyan pala sa'yo. Kaya tayo nakakapag-rejoice. You will rejoice. I don't know about you, but I'm rejoicing right now. And I pray that you're rejoicing too. Dahil ngayon, medyo naalala nyo, oo nga pala, ito nga pala ginawa ng Panginoon. Namatay nga pala sa krus para sa akin. Oo nga pala, gusto nyo pala malakaran ko yung buhay ng balanggan. Oo nga pala, His will for me is to prosper. Oo nga pala, ako nga pala, representative, ambassador ng Panginoon dito sa mundo. Dapat I must represent Him well. So I am rejoicing. I'm not rejoicing for the fact na gusto ko lang makita ng tao na nag-rejoice ako para masabi kay Jesus ako. No, nag-rejoice ka kasi talagang nanggagaling ka kay Jesus. Nakukuha nyo ako? Hindi ka nagpapapansin sa tao. Tunay ka lang na napapansin ng tao kasi galing sa Jesus na nandiyan sa loob mo. Ang laking pagkakaiba nun, mga kapatid. Amen? Hindi ka nagpapaka-plastic o nagpapa-ipokrito na parang sinasabi mo lang sa kanila na, oy, may Jesus ako. Hindi. Yung paghinga mo pa lang, Jesus na, kaya ka napapansin. Amen? Hindi mo kailangan magpapansin. Lagi ko sinasabi ito, hindi mo kailangan i-market si Jesus. Amen? Lumalabas yan sa'yo. Sa ngiti mo pa lang, sa mga mata mo pa lang, lalabas yan. Amen? So, pag yung joy na, naalala mo, nandyan, na-renew mo yung mind mo that you have the joy, strength to overcome all trials, strength to resist all temptations, strength to stand against the fiery darts of the enemy, strength to endure, and strength to rise above, nandyan sa'yo because of the joy. At ito lang ang prutas o ang bunga na hindi nabubulok, mga kapatid. Amen? Kaya kahit di nyo gamitin, andyan lang yan. Hindi yan nabubulok. Nabulok na yata yung love ko, nabulok na. Hindi, andyan yan. Nakaram mo lang, andyan yan. At handang-handang ibigay sa iba yan. Nasa atin yan. Lakas natin yan. Gamitin natin yan. Lakaran natin yan. Guys, this fruit is a weapon. Love, joy, peace, it's a weapon. Pag nakita ng kalaban that you are always walking in these things, in the spirit, wala siyang masasabi sa'yo. Wala siyang magagawa sa'yo. Yung kahit anong gawin niyang pang-iinis, you still have that smile on your face. Why? Kasi tinatawanan mo lang siya. Dahil nakakatawa siya. I'm gonna leave you with this verse once again. Psalm 118 verse 24. It says here. Andiyan ba? Last verse. Next slide. Okay, there you go. This is the day the Lord has made. I want us just to read it. Read it out loud if you may. Kung nandiyan ka, mag-isa ka, tumayo ka, talagang ramdamin mo that this is the day the Lord has made.
and I will rejoice and be glad in it. Alam mo, itong declaration ito, napaka-powerful ito. Pero kahit 100 beses mong sabihin to sa isang araw, baliwala yan kung hindi ka naniniwala. You have to believe in your heart. And remember, you have an obedient heart. Believe. Amen? Panghawakan mo. Lakaran natin. Amen? Because this day is the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. So that's what I have for you guys tonight. And I pray and I hope that you got something from it. I just want us to rejoice. Amen. Amen. So praise God. Brother Seth, maybe you have something to add. Amen and amen. Actually, I was just reading sa Tagalog, bro. It says here, sa Magandang Balita Biblia, Psalm 118:24. O kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Parang ang lalim. Diba? Parang Yung magdiwang pa lang, kahanga. Alam mo yun, kailangan, alam mo yun, yung pagdiriwang sa atin is not, pag pinag-usapan natin is non-believers, Pag may mga piyesta lang naman, pag may mga handaan lang naman nagdidiwang yung mga yan, tayo, araw-araw tayo nagdidiwang. Bakit? Pinagdidiwang kasi natin palagi yung salvation natin, yung tinanggap natin from Jesus Christ eh. Kaya tayo nakikita ng ibang tao, sabi, grabe itong taon to, nagdidiwang palagi. Alam mo yun? At pinagdidiwang natin, hindi sarili natin, si Jesus Christ. Kaya guys, rejoice. Rejoice. Whatever you are faced, ano man yung pinakaharap nyo ngayon, mag-rejoice kayo. Bakit? Kasi dadaanan nyo lang yan. Malalagpasan nating lahat yan. Amen? And that is the testimony of Jesus Christ sa mga buhay ninyo. I can see, ilan ba tayo dito ngayon? We're like 29 people here. So ako nakikita ko talaga in the spirit right now, we're all rejoicing because all that prayers that you have in your hearts, nakita naman ng Jesus yan eh. So look to that joy. Tignan nyo na kagad yung punto o yung point kung saan yung, alam niyo yun, yung pinagpipray nyo nandyan na. And I'm standing in faith with you guys in Jesus' name. Amen. Amen. And sometimes, bro, di ba minsan alam mo yung may pagdadaanan ka, merong sitwasyon, there's a circumstance na hindi mo maiwasan and yung bigat, di ba, yung bigat ng pressure ng mundo, yung kahit ano man yan, di ba, like a doctor's report, pero the moment that we choose, di ba, yung the word magalak, di ba, sa Tagalog, ang ibig sabihin lang in English is be happy. Di ba, to be happy, to be cheerful, to start to shout out a praise. Kaya sabi nga ni Pastor Macho, di ba, declare it. Di ba sabi dun sa, what translation was that? Sa NLT, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. And this is the day of our salvation. Today is the day of your salvation. And the moment that, alam mo yun, you realize it na maging totoo, hindi, I'm gonna choose to rejoice. And the moment we choose to rejoice, diba, like, especially dito yung mga worshipers, the moment you start to strum your guitar or whatever instrument that is, or, you start to just sing your praise kahit sabi mo wala ka sa tono. Diba? Pero yun yung power ng joy. And yun nga yung fruit, diba? It's a fruit of the Holy Spirit. And I really love yung last part, Pastor Mach, yung in this there is no, what was that, the verse? There is no law, right? Is that, yeah, that's Galatians 5:22. Against the fruit of the Holy Spirit. Against such there is no law. And sabi rin sa Romans chapter 8 verse 2, for the law of the Spirit of life has set you free from the law of sin and death. So I believe that's the law the Lord has given us. The law to rejoice, the law to be glad, the law to be cheerful, the law to put a smile in your face. I just want to see, bro, gusto ko lang makita yung mga Kristiyano, they got a smile in their face. Alam mo Diba? yun? Amen. Yeah.
Hindi mo mawawala, Alam di mo ba? yung napapasok ka pa lang sa isang kwarto, talagang, o sa isang lugar, talagang nagmamanifest si Jesus Christ. And, Di ba? and May hindi tanong yung, dito si Trisha. oh yeah, May yeah. tanong si Trisha. Sabi niya ganun, Pastor, paano po i-share ang joy at the same time nag-empathize sa mga nalulungkot? Here's the thing. But when you say sharing the joy, sabi ko nga, sometimes, minsan hindi nyo na kailangan magsalita pa o hindi nyo kailangan, uy, tara, sayo tayo. Hindi mo naman kailangan gumanon eh. Well, ganyan. Because the joy on the inside of you, it manifests itself, lumalabas yan as long as you are walking in the Spirit. So how do you do that? Paano yun? May nalulungkot na tao. You can just be there for them. Doon ka, upo ka, yakapin mo. Kausapin mo. Minsan nga, hindi mo na kailangan magsalita. Upo ka lang doon. Yakapin mo lang yan. Yung joy na yan, mahahawa na siya sa joy na yan. And it doesn't necessarily mean na kailangan patawanin mo kagad. Yung joy kasi na yan, peace din yan eh. Kasi si Jesus nandyan eh. So magkakaroon siya ng peace din at the same time. At yung joy na yun, maya-maya lang, magugulat ka. Paano ka ba, ano ba pinaka-the best na maibigay mo sa isang taong nalulungkot? Sa isang taong nagpipighati? Minsan, it's just your presence. And remember, your presence is already also Jesus' presence. Kasi si Jesus nasa iyo. Ako nyo ako. So just be there for them. Hindi naman kailangan pasayawin nyo o ano. Magdano ka, ganyan. Doon ka lang, upo ka lang, tabihan mo lang siya. Even Jesus, remember, Jesus wept. You can even cry with them. You know, pag naluha ka, hindi ka naluluha dahil yung ano, pero naluluha ka sa nararamdaman nila. But after that, yung joy pa rin na magmamanifest. Amen? Kasi madalas ganyan, sa akin, sa experience ko, madalas ganyan. How do I share the joy? Just being there with them. Lalo sa mga taong grieving. Ang kailangan mo lang, nandun ka. And if there's something you need to share, you just share about Jesus. I-share lang natin kung anong ginawa ni Jesus para sa atin. That Jesus is there, especially if Jesus is so close to the brokenhearted. So kailan lang, may minister lang ako. Actually, this was yesterday. You know, may family problem sila and somehow, may kwento ko lang, family problem sila and then matagal siya nawala dun sa it's a relative of ours. So, sa kamag-anak namin, tagal siya nawala dun sa mga anak niya. So pinuntahan namin yung sa lola niya. So iyak siya na iyak kasi she was in the van with me and hindi niya malapitan yung dalawang anak niya kasi ayaw pa nung lola. Anyway, masakit yung ano. Pero ang pinaka-the best na ginawa natin doon is I just shared about Jesus. Na ang Panginoon nandyan sa'yo, yakapin mo lang, ipag-pray mo. And that's it. Hindi natin kailangan. Baka, tama ba yung intindi ko na parang siguro iniisip mo na baka naman isipin nila wala kang pakialam sa dinadaanan nila. Parang baka ganun yung iniisip mo paano mo i-share yung joy. Correct me if I'm wrong. Yung pagkakaintindi ko sa question mo is ganun. Parang kailangan somehow naman, tama ba? Parang kahit paano na baka naman sabihin nila wala kang pakialam. Hindi. Doon ka lang. Be there for them. Kung pwede kang tahimik lang. Kasi yung presence mo, presence na rin ni Jesus sa kanya. Nakuha nyo? Kasi bit-bit natin si Jesus eh. So from there, yung peace lalabas din yan. And yung joy lalabas din yan. Magugulat ka, bago pa man kayo maghiwalay, may ngiti na siya sa mga labi niya. Amen? Amen. Amen. And if you guys have any more, additional questions, just write it down there because this is one of, the topics that, we just can't stop talking about, the joy of the Lord. And I think as a Christian, diba, the moment that you receive Jesus into your heart, ano yung nangyari? Diba, there was a sense of joy that happened. And can anybody share a testimony kung ano man nangyari? Baka meron kayong personal experience that you want to share and, that just keeps you going. I'm sure somebody has a story to tell, don't make it too long, pero just a short testimony of God's joy in your life, or maybe a situation that you've been through. Sabi nga, diba, rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. And what's the picture of rejoicing? Siguro sa akin, yung jump shot. Di ba? Yung mga nagja-jump shot biglang. Yes. Ano sa akin, ang picture ng rejoicing is what I always picture of rejoicing. Yung tunay na rejoice is when David danced. When David danced, yung dala nila yung Ark of the Covenant, talaga nag-rejoice siya eh. Alam mo yun, na talagang hindi niya inintindi yung, actually, nagalit pa si Michelle sa kanya, but he was just rejoicing. He was just happy na dala-dala niya yung Ark of the Covenant kasi kasama, matagal na walang Ark of the Covenant sa kanya eh. Pero andun na, kasama niya na, di ba? The Lord Spirit is there na naman. Remember tayo, si Jesus nasa atin na. So dapat yung ano yung itsura ni David doon, nagsasasaya siya doon, nagtatatalon siya doon dahil naibalik niya
tayo araw-araw nasa atin. So dapat rejoice tayo lagi. Amen. Wow. That's a powerful reminder, bro. Diba? He was dancing with total indignation of, alam mo yun, without a care about anybody, or, doesn't matter what anybody thinks. And I guess that's the fruit of the Holy Spirit. So, yun nga, meron tayong reason to rejoice even more. Man, such a powerful reminder, Pastor Match, and it's powerful. It's powerful. The joy of the Lord is our strength. And I pray you guys were blessed by this. If you guys have any more questions, or you could always get in touch with Pastor Macho, and we're gonna have the recording of this in uploaded as soon as possible. And at the same time, Pastor Macho, is there anything you wanna say? I'm sure you're preparing for tomorrow. Yeah, tomorrow naman kasi ako makakasunod doon. Yeah, yun lang. Kung meron lang mga nasa inyo nasa place sa Tarlac, you can drop by. Andun kami, andun yung buong ministry together with their parang service na rin doon, ano. I think all of us will be there. Yung mga regular attendees namin andun, pati mga sa ministry. So kung meron man makapunta sa inyo, di daan lang doon para so kita-kita tayo. And nga pala, ayan, yung joy, remember the joy. Baka pagkatapos ito, may mga hugasin kayo ng pinggan. Yung joy, yung panlinis nyo, mukhang masaya na kayo maghuhugas. Amen. Hindi dapat tayo nauubusan, Pastor Match. Yeah. Ng Dapat joy hindi, nila. wag nyong gagamitin yung luha nyo na pang ano ha. Kasi sa sobrang dami nyo yung hugasan nyo, yung luha nyo na yung banlaw. Dapat joy. Okay, rejoice in the Lord always. Ito, Amen. may question ako, Pastor Match. Paano pag nauubusan na ng joy? Hindi ko Ay, pwede maubusan nun. Joy na panghugas. Panghugas? Hindi. Yung, yung joy, paano pag alam mo yung puro Oh, complain na, alam mo yun, naiinis na, di ba? hindi, babalik ka Paano lang ka sa babalik spirit. sa joy? Yeah, Yun. balik ka lang. Renew mo lang yung mind mo. It's just looking at the right and the left. Kung paano ka lumingon sa kanan mo, ganun ka rin lumingon sa kaliwa mo. So kung paano ka lumingon sa flesh, lingon ka lang sa spirit. Andiyan naman yan eh. Hindi ka naman pwedeng mas stiff neck kasi ang stiff neck people was, is back in the Old Testament. I do believe na wala na stiff neck ngayon. Lalo na pag tunay na tinanggap mo ang Panginoon. Kasi kung may stiff neck ka man, nakatingin ka sa Lord. At pag nakatingin ka sa Lord, nandun na rin yung spirit. So hindi ka nababaling pa sa iba. Amen. Yun. Yun, go back to the spirit lang, di ba? Not in the flesh. Kasi minsan nadadala nga ng emotions, di ba? And then you forget about the joy of the Lord. And I think one way also is just to praise the Lord. I mean, just start to lift up baka worship song or whatever it is. And maalala mo bigla just to worship God. So with that, let's close in prayer. Let's thank the Lord for this time. Father, we just join our hearts tonight. We just thank you, Lord, for giving us the joy of the Lord, giving us your Son, our Master, our Savior, Jesus, the lover of our soul. And Lord Jesus, we thank you that your joy never runs dry, never runs out. You keep smiling at us, Lord. You're rejoicing with us. You're motivated to see us smile, Lord, in every situation. You're just happy, you're just glad to see us when we rejoice, knowing that you are always with us. You will never leave us nor forsake us. And you have equipped us by the power of your Spirit. So continually remind us, Holy Spirit, that the joy of our Lord is our strength. We thank you, Lord, for your grace. And Father, we pray, Lord, for a bountiful time tomorrow dun sa Tarlac, Panginoon. We pray for, Lord, just people to come, kahit mga strangers or friends or family, relatives who will experience, who will encounter miracles, breakthroughs, signs and wonders just gonna happen, Lord, and take place. Miracles, answered prayers, breakthroughs. We declare, Lord, fire to fall in that place and to revive the hearts of the broken, of those who have suffered, and see the hope,
that we have in you. We lift this all up. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. Thank you. Amen, Good amen. night. Good night, Thank you, everyone. God bless Pastor. you. Thank you.